Hey mga boss, welcome back sa aking YouTube channel. So ito na yung part 2 ng ating video kung saan sa part 1 ay tinalakay natin yung check engine fault, kung ano tong mga pyesa na to. So kung hindi nyo pa napapanood, ayan, pakipindot na lang tong link sa taas, yan, para mas masundan nyo tong part 2 na video na to. So ngayong araw ay ituturo ko sa inyo yung mga pyesa na binanggit natin sa part 1, yung TPS injector, auto sensor, temperature sensor, ECU, rectifier at speedometer cable. So ayun, at hindi ko na papatagalin, tara samahan nyo ako. Welcome back. So ayan, kung mapapansin nyo ay tinanggal ko na yung cover ng MIUI natin para mas makita nyo yung pyesa na ituturo ko at kung anong function yan. So ito yung tinatawag na actuator, pero karamihan tinatawag nilang sensor. Ito mabilis lang tong video na to at sisimplihan ko na lang yung paliwanag. Okay, at simulan na natin. So ito yung ating TPS. So bali nakakabit yan dito sa throttle body natin. So ito yung ating silinyador. So itong silinyador natin, kung gaano kaliit at kalaki yung piga natin, ganon din yung binibigay na signal ni TPS. So si TPS ay ibibigay niya yung signal papunta kay ECU. So si ECU ibabalik niya yung signal papunta naman kay injector. So si injector, ito yung nagbibigay ng gas sa makina natin. Kung mapapansin nyo, meron siyang check engine fault number, ayan, 39, at yung TPS ay 1516, yan, para hindi na tayo malito in case na magkaroon ng check engine, meron na tayong makikitang fault number, yan. So ganun yung principle ni TPS kay injector. Ito yung nagsisilbing switch ni injector para makapagbigay ng gas. So punta naman tayo kay engine temperature sensor. So si engine temperature sensor ay binabasa naman niya yung temperatura ng makina sa pamamagitan naman ng langis ng makina natin. So sa mga naka liquid cooled, yung coolant naman yung binabasa niya. So si temperature sensor, kapag nasa-sense niya na mataas yung temperatura ng makina, nag-a-adjust yung fuel injection timing at nag-a-adjust din yung kanyang ignition timing para bumalik sa dating standard ng temperatura ng ating makina. Yun. So punta naman tayo dito sa auto sensor. Ito yung ating auto sensor. Makikita yan sa bandang ilalim ng cylinder head. So katabi lang siya ng exhaust, yan. So ito yung auto sensor natin na tinatawag na oxygen sensor, yan. So sa oxygen sensor, ang gamit naman niya ay binabasa nito yung hindi nasusunog na oxygen. Nababasa din nito kung rich o lean yung fuel mixture. Ito kapag nabigo na magbigay ng tumpak na impormasyon, maaring makaranas ng paglakas sa gas. So kaya nagtataka kayo kung bakit lumalakas bigla-bigla yung motor natin sa gas. So ito yung dahilan. Yan. Okay, punta naman tayo sa harapan. So andito yung ating rectifier. So ito naman yung ating rectifier. Meron siyang number 46, check engine number 46. So kapag nag-check engine number 46, rectifier yung dahilan. So abnormal yung charging niya. So magbibigay naman ng signal si ECU papunta naman sa funnel gauge natin. 46 fault engine check number, ito yun. Ito yung rectifier natin. So dito naman tayo sa cable, speedometer cable, yan. Ito yung cable niya pupunta sa ibaba, yan. Kapag putol na yung ating cable, magbibigay naman ng signal
itong sensor dito. Meron siyang sensor dyan yan. So kapag walang masense yung sensor na to dito sa ating speed, so magbibigay siya ng signal papunta naman kay ECU at makikita yan natin dito sa panel gauge natin. So check engine fault ay 42. Ibig sabihin nun, putol na yung ating speedometer cable. Pwede na, maaari na natin siyang palitan. Okay, punta naman tayo dito sa bandang likuran. So ito yung ating ECU, engine control unit. So si ECU, ang fault number niya ay, check engine fault number niya ay 50. So si ECU, ang gamit niya ay, ito yung nagko-control ng sensor sa makina natin. So ito rin yung nagbibigay ng limit. So ito yung pinaka-memory niya. Okay, punta naman tayo dito sa kabila. So nandito naman yung ating side stand switch. Yan, ipapakita ko lang sa inyo. Yan. So nandito yung ating side stand switch. Yan. Ito din yung tinatawag nilang kill switch. Ito yung pinaka safety features ng MIUI 125. Kapag ka naka side stand, hindi under mismo yung makina ng MIUI natin. Yan. So mga nakakaranas ng check engine fault number 19, yan, ito yung switch niya, possible na sira or possible din yung kable yung sira. Kung mapapansin nyo, ay nilagyan ko na siya ng marka, engine fault number 19, in case na may mga nakapanood, kabisado nyo na, hindi nyo na kailangan magtanong. So ayun lang. So gusto ko lang balikan itong part na to. Yan. So gusto ko lang ipaalala sa mga nagpapa-car wash dyan, laging binubugahan itong parte na to. So ingat-ingat lang sa pagbuga ng pag nagpapa-car wash tayo. Itong parte na to, itong socket na to, so ingatan nating mabasa yan. Kapag ka nabasa yan, possible na magkaroon ng check engine error, pati itong TPS. So ito pala, injector. So itong TPS natin, kapag ka nabasa din yan, itong mismong socket nya, magkakaroon din yan ng check engine error. So ito yung pinaka sensitive na parte ng makina natin. Yan. So ingatan natin mabasa yan, kasi pagka nabasa yan, hindi under yung mismong motor natin. So ayun lang, at sana meron kayong natutunan ngayong hapon na to. Sa mga viewers natin dyan at sa mga bagong subscriber natin dyan, sa mga hindi pa nakakapanood ng video ko, ayan, ilalagay ko na lang sa description yung lahat ng video ko. Panoorin nyo na lang at sigurado ako at kahit pa paano ay makakakuha kayo ng konting aral at idea. So ayun lang, at maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to, at sana sa susunod na vlog ay magkita-kita ulit tayo. So ayun lang, at maraming salamat. God bless.